ulit ako para mag-share yung experience ko nung apply kami ng X1 visa sa BGC. Madali lang siya, kailangan mo lang i-complete yung requirements and isasabihin ko yung mga requirements and kung paano mag-apply sa Indian Embassy online. Before ka magpunta ng embassy, kailangan mo muna kumuha ng appointment. First, yung i-ready mo muna yung mga documents tulad ng, siyempre kasama na yung passport, passport natin. Lahat ipotocopy mo, tapos dalhin mo na rin yung original. First, passport, and then certificate. Yun yung sa adult to adult requirements. Relationship certificate, it's a marriage certificate. Ito, meron kasi ako dalawang marriage certificate kasi dalawang beses akong kinasal. Yes, dalawang beses ako kinasal pero sa court and then sa Indian tradition. Pero ito kasi kailangan ito napaka-importante. Ayan, takpan ko lang yung mga importanteng mahalaga. Char. Ito yung Indian marriage certificate, and then dapat ito ay naka-posted sa likod. Kailangan to naka-posted sa MIA kasi pag wala ito, pwedeng hindi ka bigyan ng visa. And yung marriage certificate natin sa Pilipinas, ito yun. Kasi ito yung sa amin, nagpa-ROIM kami kaya nagkaroon ako ng marriage certificate. So, madali lang siya. Madali lang naman ito kunin, basta importante ready na. And siyempre lahat ng documents na sasubmit mo sa Indian Embassy is naka-apostle siya. Ito. Ayan. Ito matagal ko na to siyang pinapostel, last year pa to, not last year, 2023, pero tinanggap pa rin naman. Wala namang expiration to kasi yung iba sinasabi na kailangan bago. No, hindi. Hindi mo kailangan ng bago. And then syempre yung birth certificate mo, sarili mong birth certificate kailangan to. And then mag-ready ka na rin ng isasagot sa officer sa Indian Embassy kasi mayroong interview doon. Hindi naman masyadong mahaba pero kailangan mong mag-ready. Well, kung okay ka naman, magaling ka naman sa English yan, so wala namang problema. And then i-ready mo na rin yung duly filled undertaking. Meron ako, comment ka lang kung gusto mo and pay mo lang ako sa aking Instagram. Ilalagay ko sa ilalim diyan para makita mo kung saan ako pwede kontakin. Yung duly filled undertaking, madali lang siya. And then, yung asawa mo lang yung pagagawin mo or ikaw pwede kang gumawa kasi sa akin, ako naman ang gumawa. Pinapirma ko lang yung asawa ko. And then, pinaserox niya, and then sinend niya sa akin. Ang ginawa namin, sinend ko sa kanya yung ginawa ko online, and then pinaserox niya dito sa India. Tapos, signature, and then sinend niya sa akin sa WhatsApp. So, pinaprint ko, ayon yung sinama ko doon sa aking mga requirements. Pangalawa, kung meron kang government ID, kasi ako wala akong national ID, kaya ang ginamit ko yung na lang, TIN ID na naka-digital, yon. And then, bank statement, itong ini-explain ko adult requirements kasi magkaiba yung bata at saka yung adult. Bank statement ng asawa mo, and then dapat 6 months siya na record. And then yung passport ng asawa mo, photocopy, kahit walang signature kasi hindi naman kailangan yan kasi hindi katulad ng e-visa na kailangan may signature bawat documents. Ito hindi. And then yung sa e-visa kasi napakahigpit ng mga requirements doon, hindi katulad ng X1 visa. Okay, and then consent letter. Yung consent letter kasi sa requirements ng adult, nakalagay din doon. So, yung ginawa kong consent letter, yun din yung ginamit ko sa anak ko. Which is yung asawa kong nagsabi na nagsulat na ang aking anak, yun din ang pinasa ko doon sa aking requirements. Yung consent letter. Hindi galing sa aking magulang. Okay? And then yung invitation letter, kasama yon. And doon sa mga documents na hinihingi, mayroon doon yung temple, skip nyo lang yan. Temple documents na hinihingi, skip nyo lang. Hindi nyo kailangan ilagay doon. And then yung
kung meron kang ari-arian sa India, skip nyo lang din. Basta yung mga invitation letter, consent letter, napaka-importante yan. Undertaking, napaka-importante. Lahat ng yan, kung gusto mo, meron ako. Pwede kong i-share sa'yo, basta message ka lang sa aking Instagram. And then yung, kung nakapag-travel ka na dito sa India and nakapag-register ka or nakakonvert ka ng visa, kasi kami, naka-travel na kami noon, umuwi lang kami, tapos bumalik. Meron akong record ng FRRO certificate. Napaka-importante yan kapag babalik ka ng India, okay? Huwag mong kakalimutan yan. Kailangan yan, original. Yung mga mandatory documents, kailangan yan original, and photocopy mo na rin, dalhin mo sa BGC, okay? And then, yung payment naman nila, online na, hindi mo kailangan magdala ng cash. Mas maganda yung online kasi hindi mo na kailangan bumaba sa Metrobank para mag-fill up doon. Napaka-hassle doon mag-fill up kasi daming doon, Ano na lang, QR code lang, mas madali. And then, explain ko naman yung requirements ng minor kasi yung anak ko 7 years old pa lang siya. So, ito yung mga requirements niya. Mamaya ipapakita ko kung paano mag-online, okay? So, passport, and then yung relationship certificate, inalagay ko din yung marriage certificate namin, yung dalawang marriage certificate from India and then from Philippines. And then, the duly filled undertaking, yun, isa lang din yung magkaparehas lang yung sa amin. Yun din ang ipinasa ko doon sa requirements ng anak ko. And then birth certificate ng bata, naka-posted siya dapat. Hindi siya pwedeng hindi naka-posted, okay? Kasi hindi natatanggapin. And then bank statement din, same lang din sa aking requirements. And then father passport, yon. And then the consent letter, same sa aking documents, yung pinasa ko sa aking application. And then invitation letter, yung invitation letter, kahit hindi siya naka notaryo or naka-stamp, hindi katulad sa X1 visa tulad ng hindi katulad ng e-visa tulad ng sinabi ko na kapag may invitation letter is dapat naka notary and naka stamp sa via or apostle. And then yung FRRO certificate, tulad nga din ng sabi ko na yung FRRO certificate is kung nakapag-stay ka na sa India, kasi meron kami kasi nakapag-stay na kami noon 2023, almost 1 year, din umuwi lang kami. And then birth certificate din, hihingiin din yun is kasi yung sa birth certificate ng bata, dalawa yung doon hinihingi nila, ilagay nyo lang pareho, okay? Dalawang i-upload nyo. And then consent letter yan, consent letter ilagay nyo ulit, dalawa rin ang hihingiin. And then parents passport, yung parents passport ng bata, ilagay nyo yung both parents mo, both parents, no, yung passport mo and then passport ni hubby mo. Kasi kailangan din yun. Together mo siya i-upload. Katulad din ng marriage certificate, together dapat yun, okay? So yun guys, napakadali lang naman. And then lang siya, 3 days lang yung hihintayin mo, then ma-release mo na yung, pwede mo nang i-release after nun ang releasing doon. Anyway, gusto ko lang din ipaalam na pupunta ka dapat maaga kasi mayroon din mga pila doon. Nung pumunta ako is 7. Kasi nag-joyride lang ako para madali. Sa Makati lang din ako pero nag-joyride ako para madali kasi mahabang pila. Sometimes matatagalan ka doon. Kaya agahan nyo na. And then sa releasing naman, okay lang kahit malit ka ng konti. Basta kailangan nandun ka na mga mga 2 or 3, ganun. Para maaga ka naman kasi may number yun eh. So yun lang guys, sana na may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat. And kung may katanungan kayo, sige comment lang, sasagutin ko yan. Nalagay ko yung IG ko dyan sa baba para makapag message kayo sa akin. And then, huwag niyong kakalimutan yung passport ha. And then, pag pumunta kayo, make sure na maaga kayo kasi mahabang pila. Okay? And thank you so much. Huwag niyong kalimutan mag-comment and like and subscribe na rin. Thank you. Ito yung invitation niya. Bali, yung from na nakalagay dyan kasi galing sa asawa ko siyang gumawa. Kaya, yun ang ilalagay mo. Tsaka yung important details niya, WhatsApp number, email, and then yung address, napaka-importante yan. And yung dear sir and ma'am na nire-request niya na pinapapunta niya kami ng anak niya dito sa India,
And then copy nyo na lang yung nakalagay dyan na walang highlights or hindi nakakover para madali kayo makagawa. And napakasimple lang niya. Tsaka huwag kalimutan na pirmahan yung invitation letter. Napaka-importante po yan. Ito yung letter of consent. Ito yung in-upload ko din para sa anak ko at sa akin. Kasi kailangan yan, dalawang documents ang hinihingi niya dyan. And then yung two, kasi sa Manila Embassy ka, sa Indian Embassy ka ng Manila pupunta, yan ang ilagay mo dyan na to na address. Okay, under sir and ma'am, ganun din, na nire-request kami ng asawa ko na pumunta ng India. Huwag kalimutan yung passport, number, lahat ng complete details dapat siya. And then, pirmahan nyo siya, ikaw at saka asawa mo, kailangan nakapirma dyan. Yung naka-highlight dyan, yun yung mga important documents namin. Meron pang isa, ito naman yung isa, yung undertaking of Indian host, syempre asawa ko, natural. And then, ganun din siya, copy nyo na lang, yung nakalagay dyan. Yan ang itsura niya ng mga documents na isasabit mo sa Indian Embassy. Okay? Basta copy nyo na lang siya. Yun yung naka-highlight dyan, yun yung mga important documents namin. Thank you so much. Sana nag-enjoy ka sa akin.